Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer o Cancer? Mula August 16 to 31, 2024. Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, iba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, gawin nyo na lang energy. Eto, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. O as long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, di gano'n na lang. Huwag nyo nang pansinin yung gender. So may 3 decks tayong gagamitin. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, di i-adjust nyo na lang yung video. Hanapin nyo to. Okay? Kung hindi pa rin nag-resonate, i-adjust nyo ulit hanggang sa makita nyo to. Okay? Magsimula na tayo. Excuse me. Oh. So ano yan? Bakit naman napakasad naman ito? Tingnan nyo to, oh. May something na i-confess, whether kayo mismo to o kayo yung makaka-receive ng confession. At ang confession ay may kinalaman sa betrayal, backstabbing. Ngayon, dahil nga nabigla yung iba sa inyo. So, ang ending, hindi agad matanggap ang nangyari. Okay? Kaya ito, hindi sila mapagkatulog. Ano kaya yun? Balisa sila dito, lagi nag-iisip, na-stress, depressed, puno ng anxiety. Tungkol saan kaya yon? Backstabbing kasi ito. Well, dalawa yung pwedeng senaryo dito. Yung yung confession ay manggagaling sa someone younger. Okay? So, ito yung person nila. Kasi, ewan ko, ang dating kasi mukhang nag-away siguro sila. Pero crush eh. Ay, someone younger pala to. So, dun muna tayo sa unang senaryo, someone younger. Na para bang deception kasi din to eh, parang ito rin. Backstabbing, betrayal. Pero ito, more like nanalo sa dirty way. Ganun. O, para bang ginaw sila. Siguro may magbabalik. At ang magbabalik ay yung someone na ng ghost sa iba sa inyo. Na para bang hindi matanggap yung nangyari. Kaya
hindi nila alam anong i-reply sa someone na bigla ngang nagbalik. Pero ginaw sila. Hindi nila alam kung i-entertain pa ba o hindi na. So again, someone younger. Ngayon, yung pangalawang senaryo, may magko-confess, di ba? Ito. At ang confession ay regarding flirtation. Ship. Nagkaroon siya ng ka-fling ba? Ganon. Yung mabilisan lang na relasyon. Sa someone younger sa kanya. Ito yung person ng iba sa inyo. Ito yung i-confess niya na nagkaroon siya ng fling sa someone na mas bata sa kanya o mas bata sa inyong dalawa. Basta ganyan. So, yun yung dalawang senaryo yung naisip ko. Na para bang feeling nung iba sa inyo ay binetray sila kasi syempre nagka-fling pa siya sa iba in a relationship na nga sa inyo o sa iba sa inyo na para bang hindi nila mapatawad yung person nila, whether tapos na o nangyayari pa rin yung flirtationship nila, hindi nga makamove on yung iba sa inyo, kaya ito hindi sila makatulog, lagi nag-iisip. Anyways, sino yung partner sa unang senaryo na may ghosting na nangyari tapos biglang magbabalik? Tapos sasabihin niya kung anong nangyari. Bakit siya biglang nawala? Na para bang hindi alam ng iba sa inyo kung re-replyan pa ba o hindi na. Kasi nga na-hurt sila dahil ginost. So ito yung person nila. Libra, Pisces. Ngayon, kung dun sa pangalawang senaryo, may fling o flirtationship na nangyari, na feeling betrayed yung partner, kasi may confession nga dito. So, sino naman ang pwedeng tamaan sa kwento na yun? Ito yung partner, ang Cancer, Aries, Gemini. So, dito naman tayo. The pathway. The house. Ano yun? Long distance house. Pathway. Baka relocation to. Para sa iba sa inyo. May ma-relocate. O may iba ng branch. Whether kayo to o someone na kakilala nyo, baka nga ma-relocate o mapalayo dahil sa work. O mapalayo for some reason. Wala nang maisip pa. Everything happens step by step. Siguro, pwede rin ganito. Para ma-feel ng iba sa inyo ang safety and security, kailangan dumaan sa step-by-step process. Yung sinasabi kong safety and security tungkol to sa pamilya. Para siyang objectives.
goal, para maging successful, o para mag-reconcile, o kapamilya nyo yung mapapalayo. Pwede rin. O kayo yung mapapalayo sa pamilya nyo. Basta may someone dito mapapalayo sa hometown siguro. Kasi yun nga, long distance. In a different location. O baka may magta-travel. Pwede rin. Pwede kayo to. O someone na malapit sa inyo. Fire. Pisces. Well, pwede rin namang love ang Pisces, di ba? Unconditional love. Fire. So, start. Siguro. Mag-start maglagablab. Di ba? Pwede rin. So, pwede tong development of feelings para sa iba sa inyo. Whether ka-workmate o kaibigan. O baka may simulan na something yung kakilala nyo ang Pisces. O pwede rin naman kayo to, na para bang mag-i-initiate ng action. Mag-spark ng something new. Pagawa ng creation. At ito ay may kinalaman sa enlightenment, spirituality, divination. So, ano pa bang masasabi tungkol sa Pisces? Wala nang maisipan pa ba Pisces? Pisces. Kasi yung Pisces, the moon, di ba? So, anything na may kinalaman sa psychic ability, baka mag-create din siya ng ganito. YouTube channel. So, may iba sa inyo na baka ganun. Mag-create din ng YouTube channel at ganito ang niche. O niche. Ano babasa niyo? O astrology, pwede rin. Numerology, feng shui. Basta anything na may kinalaman sa divination. Baka makahiligan ng iba sa inyo. Sa period ng 2 weeks na to, August 16 to 31. Pisces. Ano pa bang masasabi sa Pisces? Ewan ko, wala na akong maisip. Mag-end na ako siguro. Kasi kung di kayo to, na sinasabi ko dito, baka someone nakakilala nyo. Maging ganito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.